Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po pa natin siya ng isang malakas na malakas na malakas. Magandang umaga po sa kapatiran ng Divine Mercy. Sa lahat ng mga tagasunod, kay Apo Kunching na sa iyong kinalugdan. Ama, salamat po sa pinagkalaob ninyong maging isang facilitator. Bagaman po at kulang ako sa pagsasalita, ay binigyan ako ng lakas ng loob upang makapagpasalamat sa ating mahal na Apo Kunching na kinalugdan. Ang tempo ng ating ngayon po ang ating tema ay ang bagong buhay ni Kristo. Paano nga ba natin mararamdaman ang bagong buhay kay Kristo sa pamamagitan ng ating lubusang pagtanggap at pagtalima sa kalooban niya? Ito ay ang mga bagay na mabubuting gawa. Halimbawa po, yung ating mga masasamang ugali nating dati sa ating buhay ay ating tinalikdan dahil sa nasumpungan na natin ang bagong buhay kay Kristo. Ang lahat po ay magnilay sa inyong bilang bagong buhay na kayo kay Kristo. Anong mga bagay ang inyong mga sinuko sa ating buhay upang tayo ay masabi na may bagong buhay kay Kristo? Ang aking pong tatawagin upang magbahagi at maghandog ng awit ay ang ating kapatid na si Mirna Andrada. Purihin po at dakilain ng Ama. Salamat po muli, Ama, sa kalooban mong maging kabahagi ako ng gawain mo sa dakilang araw na ito. Tanging kahilingan, gabayan at patnubayan, at maghari ang iyong kalooban. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na Mami Ope. Ay, ito po pala. Sabi ko, ang ganda ng tema, subalit panay po ang dulog ko sa Ama kung anong awitin ang maaangkop sa temang ito. At ito na lamang po ang dinatal sa puso ko, na sa bagong buhay kay Kristo at sa dating buhay nang hindi mo pa kilala si Kristo, hindi mo pa maramdaman sa puso mo, walang bali sa iyo ang anumang ginagawa mo. Subalit sa bagong buhay sa Kanya, natuto kang magmahal, natuto mong pahalagahan, natuto mong bigyan lahat ng kahulugan ng bagay na mula sa Kanya. Amen po ba? Manyari nga po, ako'y tinawagan ng Ama upang umawit. Kaya po, tama na po yung kaunting kataga. At nais ko pong anyayahan ng ating kapatid na facilitator. Kasi po ito pong si Mami Ope, nung mga unang, siguro pa mga 1 taon ang nakalipas, nakiusap po siya sa akin na pag siya'y nagbahagi, samahan ko daw po siya sa harap. Gusto niyang umawit siya'y samahan ko, subalit hindi po nagkaroon ng kaganapan. Hiningi ko po ng kapatawaran sa Ama at ang niloob po ay ang kapatid na Pilar. Kaya po ang kapatid na Pilar, siya po ay aalalayan. Ngayon po, sa iaalay kong awitin para po sa ating lahat, mga minamahal ko mga kapatid, dito sa Dakong Banal at sa mga kapatid natin sa ibayong dako na walang sawang sumusubaybay sa ating website, higit sa lahat sa ating dakilang Panginoong Diyos na buhay, namnamin na lamang po ninyo ang nilalaman ng awiting ito at iangkop mo ninyong marapat sa inyong buhay. Amen po.
Purihin po ang Diyos. Dito ka sa tabi ko, Mami Ope, at damhin po ninyo ang awiting ito. Ano po? Pagdudulot po sa inyo na iba yung sigla, lakas, at tatag ng kalooban. Amen? Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Likaya ko nang ako'y isilang, pagkataon ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Likaya ko nang ako'y isilang, pagkataon ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay ko handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Maraming salamat po, Ama. Sino nga po ba kaming mga anak mo na sa unang buhay, di ka ganap na kilala, di ganap naramdaman kung paano ang magmahal, subalit sa bagong buhay,
natutunan ang magmahal ng walang hanggan higit sa iyo, Ama. Amen. Salamat po. Maraming salamat po kay Tita Mirna sa magandang awit na ipinagkaloob niya sa atin. Palakpakan naman po natin siya. Ang susunod po na aking tatawagin ay si kapatid na Berhel Bustamante. Purihin ka at pasalamatan, dakilang Ama, sa muli pagkakataon po na sa akin ay ihinandog mo upang makapagbahagi ng kadakilaang mula sa iyo. Pangunahan at pagharian mo po ako ng iyong banal na Espiritu upang maisiwalat ko po ang ayon sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po, salamat po sa ating Panginoon. Sa muli tayo po'y tinipon at tinawagan sa dakong ito bilang pasasalamat po atin pong palakpakan ang ating buhay na Diyos. Sino po yung mga ngayon lang po nakatungo sa banal na dakong ito? Maaari po bang malaman? Ngayon lang po kayong nakatungo. Taga saan po kayo? Saan po? Tondo. Kayo po? Kansinala. So sa lahat po ng mga naririto na ngayon lang po dumating, sa mga dati, sa mga ngayon lang, at sa mga tagasunod na, maligayang pagdating po muli sa gawain ng ating Panginoon. Ang pagtungo po ng bawat isa sa dakong ito, kung nanamnamin po at tatanggapin ng bawat isa, tulad po ng tema ng ating minamahal na Nanay Opi, ang pagtuntong nyo po sa dakong ito sa araw na ito, kapag kayo po'y tumanggap na totoo sa Espiritu Santo, ito po ang magiging simula ng bagong buhay nyo kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nung nalaman ko po na ang facilitator ay si Nanay Opi, nagkaroon po ako ng pananabik sa puso ko. Kagalakan sa puso ko na marinig ang kanyang tinig na nagpa-facilitator. Sapagkat, alam nyo po, kung pagninilayan nyo po ang pagganap niya, hindi po hadlang ang edad upang paglingkuran ng Diyos. Hindi po hadlang ang edad upang ipangalanda ka ng Diyos. Kaya si Nanay Opi po, bilang Maria Clara ng Kapatirang Divine Mercy, palakpakan po natin si Nanay Opi. Ang kanya daw pong tema ay bagong buhay kay Kristo. Kung papaano po na bago ang ating buhay, kung ating pong isa-summarize no po, nang tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay, ano-ano nga bang mga pagbabago ang sa atin ay naganap at sa atin ay nakamtan. Sa akin pong personal na buhay, yung pong aking nararamdaman sa ngayon sa aking buhay, ay hindi ko po naramdaman nang ako po ay wala pa sa dakong ito. Yung galak po na nag-uumapaw sa puso at kalooban, ang kapayapaan ng puso at kaisipan, ang pangunawa sa bawat araw, ang lahat po ng ito ay aking nakamtan nang aking pong tinanggap ang Diyos na buhay sa dakong ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Madalas ko na pong naibabahagi ito, subalit hinihingi po ng pagkakataon sa ating pong paksa o temang tinatalakay. Sa dati pong buhay, nung hindi pa po tayo tumatanggap sa ating Panginoon, kapag tayo po ay tumawag sa Kanya at nanalangin, puro po tayo, pengi po ako noon, pengi po ako niyan, Panginoon sana naman po, Panginoon sana naman po, yun po ang sa dating buhay. At minsan po may mga pagkakataon na kapag di pa po natin tuwirang tinatanggap ang ating Panginoon sa ating mga puso, kapag tayo po ay nagdarasal o nananalangin, umuusal ka man ng panalangin, subalit iba-iba ang tumatakbo sa iyong kaisipan. Isang halimbawa po, habang nagdarasal ka ng rosaryo, minsan sasabihin mo, nakapikit ka,
sa palagay mo'y taimtim ka, pero dahil di mo pa tuwirang tinatanggap ang Panginoon, may mga pumapasok. Halimbawa po, aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, nagsaing na ba kayo? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Ikaw naman po, sasagot na naman, Santa Maria, Ina ng Diyos, oo, nagsaing na may ulam na ipanalangin mo kaming makasalanan. Misan po may mga pagkakataon, tutuntong ang alas 6, oras ng panalangin, nagdudumali. Subalit habang nagdarasal, Ama namin sumasalangit ka, tumama kaya ako sa weteng, bukod kang pinagpala. Yun po ang sa dating buhay na hindi tinatanggap ang Panginoon. Subalit papuri at pasasalamat sa Ama, ang lahat po ng aking nakamtan sa kasalukuyang buhay, yaon po ay nang dahil sa buong puso kong pagtanggap sa dakong ito sa pamamagitan po ng Espiritu Santo na inilalahad po ng ating minamahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga simple lang po yung ibabahagi po. Isang pagkakataon din po, kapag di ka pa tumatanggap sa Panginoon, kapag nakatanggap ka sa palagay mo ng mga biyaya, halimbawa po ay pera, kahit hindi mo pinagpagalan o alam mo na masama, parang enjoy na enjoy kang gastusin. Subalit kapag tumanggap ka sa Panginoon, unti mo kusing kapag alam mo na hindi sa'yo, pinangiingatan mo. Isang halimbawa po, bumili po ako sa tindahan. Ito pong pinagbilan ko na ito, ay di nyo naman po kilala, no po. Yung pinagbilang ko po na to ay para po siyang isip bata. So ma-joke po siya, mapagpapatawa. Isang beses po ay bumili po ako sa kanya na ang pera ko po ay 100 yata o 50, hindi ko na po matandaan. Doon po sa binili ko, sinuklian niya po ako. At yung sinukli po niya, higit pa doon sa perang binayad ko. Habang naglalakad po ako, nang hawak-hawak ko po itong pera, nakita ko po na sobra yung pera na ibinigay niya. Pag-isip tao ka po, ang iisipin mo, jackpot. May sobrang pera, sobra ang sukli at nagkamali siya. Subalit mga kapatid, kapag tumanggap ka pala sa Panginoon, kapag sinuklian ka ng tindera na sobra, di mo maaatim ng konsensya, ibabalik mo siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga simple lang po yung aking ibinabahagi na dito mo po makikita kung papaano kapag tumanggap ka sa Diyos, ayaw mong manlamang ng kapwa. Ayaw mong gumawa ng masama sa kapwa. Nagsusumakit, nagsusumikap ka na makasunod at makatalima sa ating Panginoon. Amen po ba? Sa dati din pong buhay, ako po kasi nararanasan ko po ngayon, kapag ka po halimbawa nakita ka pong naka-uniforme papunta sa dakong ito, o nakita ka po na parang lalakad-lakad sa kalsada, ang mata po kasi ng tao ay mga matang mapanghusga. Ang bibig po ng tao ay mga bibig na mapanghamak kapag di pa tumanggap sa Panginoon. Dahil po ako malaking tao at kabataan pa, kapag nakita ka po ng mga tao na hindi pa tumanggap sa Panginoon, ang sasabihin po sa'yo, rinig na rinig mo po, anong plano niyan sa buhay niyan? Ganyan na lang ba yan araw-araw? Kalaking tao, mga palamunin na lang ng magulang. Ba't hindi magsipagtrabaho? Bakit ganyan na lang ba yan? Punta na lang ba ng punta doon sa Divine Mercy? Anong mapapala nila doon? Kapag ikaw po, bilang taong-tao, na hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, papatulan mo yun. Makikipagsutsutan ka doon kahit na mag-away kayo. Subalit mga kapatid, isang hamon po sa bawat isa. Kapag ikaw ay tuwirang tumanggap na sa Panginoon, mahirap, masakit at di biro. Subalit kapag nakarinig ka ng mga paratang, panghusga at panghamak ng kapwa mo, ipagpatuloy mo po yung mabuting ginagawa mo at ang Diyos ang magpapala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa dati ko rin pong buhay, nang di pa po ako tumatanggap sa Panginoon, sino po dito yung mahilig sa bingo? Sino po? Aminin. Sino po yung mahilig sa Lucky 9? Sino po mahilig sa perya? Sabi siguro ni Divine, naku, sabi ng mga anak ko, magbabagong buhay, ba't ayaw umamin? Sino nagbibinggo, taas ang kamay? Wala po, sigurado kayo. Sino naglalaki 9? Perya. Ako po'y suki ng mga iyan. Lahat po ng mga patay, pinupuntahan ko sa aming lugar, hindi para makiramay, para magbingo at para makinain ang butong pakwan. Lahat po ng perya sa kalapit sa aming barangay, perya po ako, ang nagturo po sa akin yung indako.
Tinuruan po niya ako magperya at magbingo. Lucky 9. Ako pong pasimuno sa aking mga pinsan. Subalit salamat sa ating Panginoon. Kapag pala tinanggap mo sa totoo, ng totoo sa puso mo ang ating Panginoon. Sugal, bisyo, anumang ugali na hindi tama, unti-unti po ay babaguhin niya. Amen po ba? Subalit mga kapatid, ang pagbabago po na mula sa ating Panginoon ay di po isang iglap, eto na. Isang iglap, kagad mababago ka. Kailangan po ikaw na binabago niya, tumanggap ka din. Sapagkat kahit gusto ka pong baguhin ng ating Panginoon, kung ayaw mo pong tumanggap, ay di ka niya magagawang baguhin. Amen po ba? Tama po ba? Isang halimbawa po kapag ikaw ay bata at dungis-dungisan ka, pawis na pawis, puro ka putik. Kapag gusto ka ng magulang mo na bihisan at paliguan, kung ikaw ay tumatakbo, di ka niya mapapaliguan. Subalit kapag lumapit ka sa magulang mo, binihisan ka niya, pinaliguan ka niya, at muli pinabanguhan ka niya, malilinisan ka at mababago ka. Ganon din po sa ating Panginoon, sa ating dakilang Ama. Kapag pilit ka niyang binabago, ikaw naman ay tumatakbo, paano ka niyang mababago? Kapag gusto niyang gawing hindi ka na tsismosa, pagkasama mo siya sa dakong ito, tahimik ka. Tahimik ang bibig mo at di ka tsismosa. Paglabas mo ng dambana, simula na naman. Paano po tayong mababago? Kailangan po hambing sa isang preso. Kahit ang isang preso pong matapat, kapag may nakabantay, tahimik. Kahit walang nakabantay, tahimik. Subalit ang isang preso po na hindi totoong nagbago, pag may security guard o bantay, tahimik. Pag umalis po ang bantay, magulo na naman. Nawa po, mga minamahal na kapatid, ang pagbabago po ay makakamtan ng tao, hindi nang dahil sarili niyang pagkatao, kundi kailangan niyang tanggapin ang Diyos na totoo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na papasok sa kanyang pagkatao mula ulo hanggang talampakan. At ang Espiritu pong ito ang kikilos at gagalaw upang mabago po ang ating mga buhay. Masarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Ang buhay na mainam ay makakamtan kapag tinanggap mo ang Diyos na buhay. At sa dako pong ito, mapalad tayo. May ginamit na daan at kaparaanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Kapatid, makinig ka, tumanggap ka, magsabuhay ka. Mababago ang buhay mo, magagalak ang puso mo, aaliwalas ang mundo mo, at mararamdaman mo may Diyos palang buhay na lumingap sa iyo mula sa sinapupunan ng magulang mo, nagmahal, gumabay, at pumatnubay sa iyo, maluwat mo mang panahong kinalimutan siya. Mahal na kapatid ko, ito ang takda upang kilalanin mo siya. Kapag kinilala mo siya, mababago ang buhay mo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid na Berhel, sa iyong pagbabahagi. Ang susunod po ay na aking tatawagin ay ang ating si Madam Beth Chico. Salamat pong muli aming dakilang Ama sa araw na ito, sa pag-aakay na ginawa mo sa mga anak mo upang makapiling mo, maipadama ang pagmamahal mo. Nawa ano man ang kanilang pakay sa pagpunta dito, naway wag silang mabigo at umuwi silang puspos ng kagalakan na mula sa iyo. Amen. Na-inspire po ako kay Tita Ofi. Kasi po, sabi nga po ni Berhel, hindi hadlang edad upang makapag-alay ka sa Panginoon. Sa kanya pong edad, sa Panginoon naman po kasi walang edad hindi po ba? Hindi po ba masigid siyang naging kalugod-lugod sa Ama na sa kabila, nasa akala natin ay balakid sa paglingkod, hindi pala. Yung iba na mas bata sa kanya, binibigyan ng pagkakataon na mag-facilitate pero nagkakaroon sila ng mga personal na dahilan. Pero alam niyo po si Tita Ofi, Tita Marie nag-volunteer pa, hindi po ba? Nag-volunteer siya para po
talagang siya'y makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagpapacilitate sa araw na ito. Kaya Tita Opi, lugod na lugod si God sa'yo. Sa lakas ng loob, hindi naman po tayo bilang pagkatao ang gumaganap sa totoo lang po. Ginagamit po yung ating pagkatao para tayo ay makaganap. Sapagkat kung magtitiwala ka sa Panginoon, siya ang kikilos. Gagamitin lang yung bibig natin para tayo magpahayag. Subalit ang talino, dinadatal sa ating kaisipan. Amen po ba? Kaya Tita Opi, nako, naka 3 points ka kay God sa araw na ito. 3 big points ang tinanggap mo mula sa ating Panginoon. Napakaganda po nung tema, ang panibagong buhay kay Kristo. Alam niyo po, hindi lang po siguro ako, kundi tayong lahat na nandirito, liban lamang dun sa ngayon lang napunta nang dahil sa karamdaman, kaya sila'y nandirito. Subalit yung mga tinawag ng Panginoon dahil sa kanilang karamdaman na nagpabalik-balik na sa pagpunta dito, 100% may tinanggap na kayo mula sa Ama. Amen po ba yun? At nang dahil sa tinanggap nyo, unti-unti nagkaroon ng pagbabago sa buhay ninyo. Amen po ba yun? Sapagkat kung walang pagbabagong naganap sa buhay ninyo, sa araw-araw na kayo nandirito, useless. Di po ba? Doon na lang tayo sa bahay natin. Maglaban na lang tayo, maglinis, magluto. Subalit nang dahil meron tayong tinanggap na pagbabago sa buhay natin, kaya araw-araw tayo ay nandirito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nang una po akong tawagin ng Panginoon ay January 11, 2006. Yun po yung panawagan sa akin ng Panginoon. At simula po ng araw na iyon, isa-isa po niyang, unti-unti po niyang nilinisan ang aking puso at kaisipan hanggang sa ako po ay bigyan ng panibagong buhay. Hindi po ako namatay physically at muling nabuhay, kundi ako po spiritually patay na. Spiritually dead na po ako. Salamat sa Ama sa kanyang panawagan, ako ay kanyang muling binuhay. Akala po kasi natin, ang muling pagkabuhay, namatay tayo physically. Kaya sabi po nila, sa dambana na yung bumubuhay ng patay? Dalin ko nga yung patay sa kabaong at dalin ko doon. Hindi po ganon, mga kapatid. Hindi po literal na translation kung paano tayo binubuhay ng Panginoon. Higit po nating pagpahalagahan ang pagkamatay ng ating espiritu, ng ating kaluluwa. At ito po, kayang-kayang buhayin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat sa Ama sa muling pagkabuhay. Ito po ay another translation ng lagi kong sinasabi na mula sa isang napakapangit na uod, ginawa niya akong unti-unti para isang maging colorful at magandang paru-paro. Ganun po yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Sa dating buhay, wala po akong contentment. Na lagi kong iniisip kung paano pakikita ng salapi para po higit pang umunlad ang buhay. At nang dahil po sa ganitong kaisipan, alam niyo po, yung 4 na anak kong mga batang-bata pa, ang panganay ko ay 4 years old, sumunod ay 3 years old, sumunod ay 2 years old, sumunod ay 1 year old. Alam niyo po, dahil sa kawalan ko ng kontento, gusto ko pong magkamit ng marami sa buhay ko, pikit mata, iniwanan ko sila. Nag-abroad po ako dahil wala akong contentment sa buhay. Sino po kayang ina ang magagawa yung gano'n na kililiit ng anak mo ay iiwanan mo? Sa mga panahon na kailangan nila ako sa kanilang paglaki, pikit mata, iniwanan ko sila. Dahil ang kagustuhan ko, umangat ang buhay ko. Yung po pala mga kapatid, pag hindi po plano ng Panginoon, malibot mo man ang lahat ng bansa sa buong mundo, kung hindi kalooban ng Diyos na umangat ang buhay mo, hindi magaganap. Kaya ang una po pala nating dapat hanapin ay ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Wala po akong kakontentuhan sa buhay. Alam niyo po,
Hindi kalooban ng Ama. Ang layo po ng bansang pinuntahan ko. Africa. Dulo na halos ng mundo ang lugar na pinuntahan ko. Pero subalit dahil hindi kalooban ng Ama na umangat ang buhay ko, kung hindi ba naman talagang napakamalas. Pagdating ko po sa bansang pinuntahan ko, nabangkarote ang gobyerno. Kaya umuwi ako, wala akong napala. Salamat sa Ama, nang inakay niya ako sa banal na lugar na ito, nagkaroon ako ng contentment sa buhay ko. Na anuman ang tinatanggap ko, nasisiyahan na ako. Sabi ko nga po sa inyo, basta may pambayad lang ako sa kuryente, may pambayad ako sa tubig, may pamalengke ako tuwing Sabado, kontento na po ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi na po ako naghahangad ng labis, sapagkat alam ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Pangalawa, nang hindi ko pa kilala ang Panginoon, lagi po akong may takot. Hindi pa nangyayari yung isang bagay, natatakot na ako na baka mangyari. Hambing nga po sa isang scriptwriter, sinusulat ko na po yung script na maaaring mangyari sa buhay ko. At dahil po dito, nagkakaroon ako ng maraming takot. Alam niyo po mga kapatid, pag ang takot ay pinaghari natin sa ating kaisipan, palatandaan po iyan na wala tayong pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat kung meron tayong pagtitiwala sa Panginoon, ano ang dapat mong ikatakot? Ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Ano po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Pangako sa akin, pangako sa iyo, pangako sa ating lahat. Ano po ang pangako niya? Pumanatag ka, hindi kita pababayaan. Ba't ayaw mong pumanatag? Bakit ka natatakot? Bakit iniintindi mo bukas wala kang pambayad sa kuryente? Bakit iniintindi mo sa May 30, enrollment ng anak ko, hindi pa ako nakakaipon ng pang-enroll? Pumanatag ka. Ang Panginoon ang magtuturo ng kaparaanan upang ang lahat ng ito ay magkaroon ng katugunan. Kapag natuto kang pumanatag, magtitiwala ang Ama, nagalap ka ngang nagtitiwala sa Kanya. Pangatlo, ayaw ko na po ng magulo. Ayaw ko na nung nagpupunta kung saan-saan. Actually po, yung mga anak ko pag umuuwi, kung saan-saan ako inaaya. Pero ang tanging sagot ko sa kanila, anak, ayaw ko kayong biguin sa pag-aaya ninyo sa akin. Pasensya kasi mas masaya akong nagpupunta sa dambana kaysa dalhin ninyo ako sa Boracay, kung saan-saan lugar. Last time, napagbigyan ko na sila kasi sabi nila, Mami, minsan lang kaming humiling sa'yo. Wag mo naman kaming biguin. Pero alam nyo po, pinagbigyan ko sila, hindi rin nila ako kasama sa paglilima yun. Nag-stay lang ako sa hotel, basta may iPad, may laptop, nakikipag-ugnayan sa Panginoon, masaya na rin po ako. So ayaw ko na po ng magulo, kaya po patawad po. Inaamin ko po, taas po ang aking kamay. Ayaw ko po talaga ng magulo. Kaya pag may gawain, andito tayo sa banal na gawain, at nakakarinig ako ng alam niyo po talaga, honestly, distracted na po ako doon. Yun po talaga yung kalaban ko. Salamat po sa Ama. Dati po, hindi. Lahat po ng usapan, kasahug ako para akong bawang. Yung pinag-uusapan nila, nakikiayon ako. Hindi ko alam, ako pala ay nagkakasala na. Sapagkat, uulitin kong muli ang turo ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Kapag pinag-uusapan ninyo ang tao na hindi nyo kaharap, kayo ay nagkakasala. Ito po ay isang form ng chismis. Chismis po ito. Kaya, hindi na po nila ako kasama sa mga ganong usapan. Pero nagkaroon po ng negative effect sa mga kapitbahay ko. Akala po nila nang mapunta ako dito, naging suplada ako. Bakit? Kasi nga po, hindi na nila ako kasama sa mga kwentuhan na walang kakwenta-kwenta. Wala po palang kwenta. Ang masarap po palang pag-usapan ay ang ating Panginoon. Amen po ba? Pagka ang topic ng kwentuhan ay tungkol sa Panginoon,
katulad po ng kwentuhan dyan ng mga alagad. Nag-e-enjoy po akong makisahog. Pero pagka ang kwentuhan ay tungkol sa personal ng buhay ng kapwa, napagkakamalan po akong suplada kasi ayaw ko na po ng ganong mga uri ng kwentuhan. So pang-apat, buhat po ng ako'y nabuhay sa ating Panginoon, natuto na po akong umunawa sa aking kapwa. Dati, hindi po ako marunong umunawa. Ang inuunawa ko lang yung sarili ko. Sa damdamin mo, wala akong pakialam. Ang pinapakialaman ko lang ang sarili kong damdamin. Salamat sa Ama, nang ako'y inakay niya, nakarating sa banal na lugar na ito, sa bawat mali na nakikita ko sa kapwa ko, pilit ko silang inuunawa. Yung po pala ay kaparaanan ng Ama upang ikaw ay dalisayin. Noon po kasi, pag ako'y nakakarinig ng hindi angkop sa aking kapwa, nababago ko yung timpla ng katawan ko. Na-realize ko nang ako'y mapunta dito, na-share ko nga po ito sa vigil namin last time eh. Sabi ko po sa kanila, akala ko hindi ako magtatagal dito. I'm now going to my 8 years ng paglilingkod dito. Magwa-8 taon na po ako. Akala ko po ay hindi ako tatagal. Sapagkat ang inaasahan ko is mas mahigit. Inaasahan ko sa lugar na to, wala na akong marinig na kwentuhang makasanlibutan. Wala na akong makikitang gawa na makasanlibutan. Pero nakakakita pa rin ako at nagiging mahina ako dahil sa mga nakikita ko. Alam niyo po ang sabi sa akin ng mahal na Apo Kunching na nagbigay sa akin ng lakas, kapatid, huwag mong tingnan yung mga nakikita mo sa kapwa mo. Huwag mong pakinggan yung hindi magagandang naririnig mo sa kapwa mo. Kundi ang pakinggan mo ay ang tinig ng Panginoon kung ano pa ang babaguhin mo sa sarili mo upang higit kang maging kalugod-lugod sa Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang napakagandang aral na napulot ko sa banal na Espiritu. Bakit nga ba titingnan mo yung pagkakamali ng kapwa mo? Assuming na mabuti ka na. Ayaw mo nang marinig yung mga naririnig mo na yon, mga nakikita mo sa kapwa mo. Hindi pala marapat mga kapatid, sapagkat ay magdudulot ng kahinaan sa iyo. Napakaganda po ng sagot ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo na huwag nating tingnan, huwag nating pakinggan upang hindi tayo magkasala at ang tingnan natin ay ang ating sarili kung ano pa ang magagawa natin para tayo ay maging higit na kalugod-lugod sa ating Panginoon. At higit sa lahat, lastly mga kapatid, mahirap palang magbagong buhay kung wala kang kababaan ng loob. Sapagkat kung mababa ang iyong kalooban, tatanggapin mo ng lahat ang iyong kahinaan. Amen. Tatanggapin mo lahat ang iyong kalabisan. Tatanggapin mo lahat kung saan ka mahina. Kapag ito'y nagawa mo, natanggap mo ito ang tanda ng kababaang loob at ganap na pagsuko sa ating Panginoon. Ang kababaang loob po ay mahirap isuko ng isang taong may kataasan. Amen po ba? Subalit kapag ito'y naisuko mo, ang lahat ng biyaya na maaaring ibigay sa iyo ng Ama na hindi makakasama sa iyo, pupuspusin kanya. Siksik, liglig, umaapaw. Kaya lamang mga kapatid, muli kong uulitin, dapat nating patunayan sa Ama na tayo ay mayroon ng kababaan. Sapagkat kung mababa ka na, kakalimutan mo na ang iyong sarili. Hindi ba? Ano ba ang sabi ng Panginoon sa pagsunod sa Kanya? Forget yourself, carry your cross, and follow me. Kapag nagawa mo yung tatlong bagay nito, walang pasubali na ang biyaya ng Ama ay ibubuhos sa iyo. Salamat sa Ama sa pagkilala sa Kanya. Nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa aking buhay. Sabi nga ng banal na Espiritu, ang dating si ako ay papalitan na niya at magiging bago ka na sa kanyang pananaw at patnubay. Magandang umaga po at maraming salamat.
Maraming salamat po, Tita Beth, sa mga pinahayag ninyo na nagsilbing inspirasyon siguro sa atin lahat. Kaya maraming pong salamat. Ang susunod po na babahagi ay si Tita Marisa de la Cruz. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Muli sa araw na ito na muling pinahintulutan na maghayag ng iyong kabutihan at kagandahan loob kung paano binago ang aming mga buhay. Sa pamamagitan ng Espiritong Banal, sa katawan ng iyong kinulugdan ang aming mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay naghahasik ng iyong mga aral upang matutunan namin ang kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Napakaganda po ng tema ni Nanay Opie. Maraming salamat na sa kagandahang loob ng Diyos, wala nga po sa edad upang paglingkuran ng ating Panginoon. Kundi siya po ay isang huwaran sa lahat ng mga senior citizen. Ano po? Nakita niyo po kung paano siyang inakay ng Diyos sa dakong ito at binigyan ng panibagong buhay. Ganon din po sa aming mga alagad na kung paano ipinahayag ng mga kapatid kong nauna ang kasarapan ng buhay sa piling ni Kristo, sadya pong napakasarap. Amen po ba yun? Para po sa akin, ang bagong buhay kay Kristo ay maihahambing ko po sa isang negosyo na sa unang buhay, nagkaroon ako ng sarili kong puhunan. Pag nilayan niyo po ito, sarili kong puhunan na galing sa aking lakas. Subalit habang ako ay nakikipagsapalaran sa mundo ng tao, hindi ko nasilayan ang magtagumpay. Naroon lahat na pagdaanan ko ang pagsubok, na pagdaanan ko lahat ng sakit na dulot ng tao, na pagdaanan ko po ang iyong kaukulan na pansarili ko lang ang akala ko'y mahalaga. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa bawat kaganapang yaon, yun po pala ay pauna lamang na kaparaanan ng Diyos upang sa kawalan ko ng puhunan bilang sarili, ay bigla niyang ibibigay na pagtiwalaan ang isang hamak na nilalang na sa dakong ito ay tuwirang ibinigay at pinagkaloob sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ikaw ay nananahan sa sarili mong lakas, kagaya ng ginawa ko po, sabi ko nga kung sa mga oras na ito, at ako'y nasa mundo pa ng tao, baka patay na rin po ako. Bakit? Sa dami ng mga karamdaman na dumaan sa aking katawan. Amen? Na kung wala po ako sa piling ng ating Panginoon, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, hindi ko po masasambit kung buhay pa ako ngayon. Subalit salamat sa Ama, sapagkat yun po yung kaukulan na bilang pagkatao, nanahan po ako doon sa akala ko akin lang yung lakas. Akala ko po akin lang po yung kaparaanan ko, bakit nakakamtan ko lahat ng bagay na ito. Subalit ngayon po, imaikukumpara ko po na ang panibagong buhay ko kay Kristo ay ang panibagong puhunan na ipinagkaloob niya sa buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ay ang gintong aral. Nasabi nga nung isang araw, nasambit ko po ito sa mahal na Apo, nagnilay po ako. Pinamasid po ako ng Ama sa mga alahas. May singsing, may kwintas, may angklet na tinatawag, may banggel, lahat ng uri. Ito po ay mapagninilayan nyo. At doon po ibinasok sa aking kaisipan na, anak, yan ang kaukulang magagawa mo sa isang ginto. Na kapag nahukay at binigyan mo ng kaukulan kung anong angkop para sa sarili mo, maididisenyo mo siya kung ano yung gusto mo. At doon ko po natarok na hindi ako nakahukay ng ginto, hindi ako yung nakahukay, kundi ang pasubali ng Ama, si Constancia ang nakahukay ng ginto na mula sa akin at kayo'y binahaginan lang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon po pumasok na ang panibagong buhay ko kay Kristo ay karampot na tampyas lang ng ginto sa nahukay ni Apo Kunching. Amen? Amen po ba yun? At tayong lahat po sa dako ito ay binahaginan ng katapyas na ginto upang ikaw mismo ang pumili
kung paano mo gagawing disenyo ito sa katawan mo. Nakuha niyo po ba? At yan po yung panibagong buhay ko kay Kristo. Nang binigyan po niya ako ng pagkakataon na mabatid ko ang dakong ito at naakay ang aking mga paa, yung pinahiram po niya sa aking bagong puhunan, panibagong puhunan, karampot man na tapyas ng ginto, ngayon ay hindi ko na pahihintulutang mawala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nawa po ang kapahayagang ito ay matarok na inyong puso kung paano pinahayag ni Mami Beth na inisa-isa po sa inyo at ni kapatid na Berhel, na kung paano binago po ang lahat at dito po papasok ang panibagong buhay ko kay Kristo. Sapagkat sa karampot na yon na binahagi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, doon po ngayon ako mag-uumpisa sa panibagong puhunan ng aking buhay. At sa panibagong puhunan na yon, karampot lang na puhunan, nakita ko na kaagad ang tubo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? At yun po hanggang sa kasalukuyan, ang iniingatan ko po na wag nang mawala at wag akong malugi. Paano ba ito ay ingatan? Para yung gintong aral at yung panibagong buhay na kaloob ni Kristo sa pagtitiwala mo sa Kanya wag mawala. Yan po ngayon, nakatuon ang isip at puso ko na nawa kung ang ginto na binahagi sa akin na Apo Kunching na nahukay niya na mula sa Diyos ay ginagawa ko isang kwintas. Hindi ko po siya pahihintulutang mapatid sa aking liig. At hindi ko rin siya pahihintulutan na maisanla kanino man. Hindi ko rin pahihintulutan na ito'y manakaw. Sapagkat kapag ibinigay sa'yo ng totoong nagmamahal sa'yo, lahat ng bigay niya sa'yo, pahalagahan mo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ngayon ang panibagong buhay ko na sa dakong ito'y nasumpungan at natagpuan ko sa pamamagitan ni Apo Kunching. Kagaya ng mga kapatid ko, kung paano po nilang binaybay ang kaukulang bahagi ni Kristo. At yan po yung aking nasuri, na yung karampot na ginto na yan, na inilinang ng ating Panginoon sa bawat isa na ibinigay po na binahagi. Yun po yung kaukulan na ngayon ay, ang nangangalaga din po ay siya. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Hindi ako, kundi siya rin po ang nangangalaga doon sa pinahiram niya sa'yo. Paano po ito nagaganap? Sapagkat, sabi nga ni Mami Beth, hindi mo ito ganap mapapangalagaan kung ikaw lang bilang tao, kung anong meron ka ngayon. Amen po ba yun? At sabi nga ni kapatid na Berhel, lahat ng kaukulan bilang pagkatao, hindi mo mabibigyang pakinabang ngayon kung wala po ang Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon po umiikot, sa madaling salita mga kapatid, itong gintong aral na to, yung ginto na yan, na ibinahagi, gatapyas man na ibinigay sa'yo, kung ikaw ay masinop, kung ikaw sa tuwina ina-update mo na siya'y malinisan, at kung sa tuwina, lagi mong tinitingnan siya, ang kanyang pagkakinang ay hindi kumukupas, yun ay walang pinagkaiba kung paano mo nasusuri ang sarili mo. At yun din po ang magbibigay paraan sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang ang kaloob niya sa'yo ay huwag mawala. Buhay po ba ang Diyos? At paano po tumutubo si kapatid na Marisa? Tumubo na po ako doon sa punting puhunan na ibinigay ng ating Panginoon. Sabi nga ni Mami Beth, kailangan isuko mo lahat. Kailangan ipaubaya mo lahat sa Diyos. Kailangan magpakababa ka sa Diyos. Sabi nga ni kapatid na Berhel, kailangan tumanggap ka ng buong buo. Upang sa gayon, yung ginto na binigay sa'yo, 24 karat man ito, 21 karat man ito, 18 karat man ito, 10 karat man ito, hindi mo iisipin na yun ay payak lang. Kundi, ang pagsibol noon kung gaano kakinang sa paningin ng Diyos ay nakasalalay din sa pagtupad mo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, ngayon, mga kapatid, sabi ko nga kay Mami Beth, kakaiba si God. Walang nakakalirip kung ano yung ibibigay niya sa'yo. Subalit ang pinakasigurado, na kapag binigay ni God sa'yo, alam na niya mismo kung ano yung kaya mo. Amen po ba yun? Kaya hindi ka man magreklamo at wala ka mang paraan bilang tao kung paano mo ito mabibigyan ng katuparan, alam mo na ang nagbigay sa'yo ng atas na ito ay bibigyan ng katuparan nung pinagmulan nito. Buhay po ba ang Diyos, mga kapatid? Yan po ang iiwanan ko sa inyo. Kayo ba'y nakatanggap sa taong ito ng ginto? Nagatapyas man lang na ay hinukay ng ating mahal na Apo Kunching, hindi tayo hukay. Siya yung nakahukay at tayo binahaginan lang. Kaya nawa po,
ang ginto po na yan na ipinamamahagi araw-araw, yung gintong aral po na yan, nawa po, sa karampot man na yan, kung sa paningin niyo po, bawat araw ay nakakaipon kayo ng 1 gramo. Pangalawang araw, makakaipon uli kayo ng 1 gramo. Hanggang bibilangin nyo, bawat araw, kung ilang araw, ilang taon na kayo dito, marami ng gramo, makakabuo ka na ng 1 kwintas, o dili kay singsing, o dili kay angklet, o hikaw. At kapag nakabuo ka na, ikaw na mismo ang makakapili kung anong bato ang mailalagay mo. At yun lahat ay magaganap sa bagong buhay kay Kristo. Sapagkat sa unang buhay, kung ang tatahakin mo ay mundo, hindi mo matututunang pangalagaan ng ginto, kundi ang ginto ay maisasanla mo pa at mawawala sa'yo. Subalit ngayon, dahil ikaw ay naririto sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu sa katawan ating mahal na Apo Kunching, hindi tayo ang nangangalaga ng gintong ibinigay sa atin, kundi ang Banal na Espiritu na sa bawat araw ay nalilinisan, sa bawat araw ay patuloy na kumikinang, at sa bawat araw ay ating mapapakinabangan. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi at umawit. Magsitayo po ang lahat at tayo mag-umpisa ng manalangin.